Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, July 7 na po 2026, patuloy po nating minomonitor ang Super Typhoon Bobby o Super Typhoon Inday na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga oras o mga araw. Aalamin natin ang magiging direktang epekto nito sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Gayon din ang pagpapalakas nito sa habagat o southwest monsoon na makakaapekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa, kasama rin ang mga dapat gawing paghahanda sa papalapit na super typhoon. Pero bago natin ipagpatuloy, huwag niyong kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating YouTube channel para malaman ng mga kababayan natin ang lagay ng ating panahon. So dito muna natin sisimulan. Ang lokasyon ngayon ng Super Typhoon Inday ay talagang mas palapit na ng palapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Nagpaparamdam na at unti-unti na nating nakikita ang epekto nito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Sa pinaka-latest po na update mga kababayan ko, ay hulihong namataan. Ito nga pong Super Typhoon Inday. Kaninang ngayong alas 8 po ng umaga po ng Martes na meron pong lokasyon na 1,860 kilometers east of Central Luzon. Nasa labas pa rin naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility, pero kung makikita nyo sa ating forecast track, napakalawak po ng radius o ng hangin nito na kayang sakupin ang malaking bahagi ng Luzon. At pagdating naman po mamayang gabi ng alas 8, lalapit naman ito na 1,545 kilometers east of Central Luzon. Ito na po yung pagpasok ng Super Typhoon. Papasok ang Super Typhoon pagdating po ng July 8. Ito po ay Miyerkules ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga na mayroong lokasyon na 1,300 kilometers east of Northern Luzon. Ang senaryo natin dito, mas maapektuhan po ng Super Typhoon Inday ang silangang bahagi ng ating bansa. Kasama dyan ang Visayas, ang ilang bahagi ng Luzon at yung magiging enhance sa habagat o pagpapalakas nito sa habagat o sa southwest monsoon. Kaya kinakailangan po natin maging alerto at mag-ingat. Ngayon po, ang Super Typhoon po na ito ay meron pong lakas ng hangin na 215 kilometers per hour. Yung lakas ng hangin niya at bugso naman niyo ay pumapalo na sa 250 hanggang 270 kilometers per hour. Isang gana pa rin na Super Typhoon category. Makikita niyo mabuti sa ating monitoring screen kung paano ito nagsisirculate. Ang circulation po ng kanyang hangin ay pa-west-northwestward sa bilis po na 25 kilometers per hour. Medyo mabilis ang pagkilos nito, kaya asahan natin na kahit wala po itong direktang paglandfall, ito para pambalino sa mga kababayan natin. Ito pong bagyo na ito o Super Typhoon Inday, hindi po ito nakikitaan lang magkakaroon ng direktang paglandfall sa ating Philippine landmass. Magkaiba kasi yung landfall ng bagyo kaysa sa epekto ng trap o extension ng hangin ng malakas na bagyo. Ganito po, pag Category 5 Super Typhoon, nilinaw ko po yan. At kapag yung pinakasentro o pinakamatat ng bagyo ang tumama sa ating Philippine landmass, doon mararanasan ang signal number 5. Pero kapag traffic extension lamang ng hangin ito ang tumama sa silangang bahagi ng ating bansa, nababawasan yung wind signal. Sa silangang bahagi po ng Visayas at Luzon, mataas ang tiyasang itaas sa wind signal number 3, yung pinakamataas na huyan. Once na pumasok na po, Miyerkules ng umaga, etong Super Typhoon Inday sa ating Philippine Area of Responsibility. Pagpasok ito, agad itataas po ang wind signal number 3 sa mga lugar po ng Eastern Visayas. Yan po sa may North Luzon, yung mga lugar ng Batanes. Yan po ang mga lugar na maaapektuhan ito. Ngayon naman, aalamin natin, yung mga lugar naman na maapektuhan po ng habagat once na palakasin na ito ng Super Typhoon Inday o tinatawag din natin na Super Typhoon Bobby. Matindi po ang naging epekto niya, diyan sa Guam, sa mga lugar po na malalapit sa Guam. Yung mga nakatira na mga kababayan natin doon, libo-libo kaya dapat ipanalangin pa rin natin sila na safe sila at makarecover po sa nangyaring pinsala ng malakas po na bagyo. Ito, ang magiging epekto naman ng bagyo by next week. Sa simula ng pagpasok ng Super Typhoon, agad-agad lalakas or magiging activated ulit ang habagat o southwest monsoon sa pinakamalakas na kategorya niya, at pinaghahanda ngayon ang malaking bahagi po ng Negros, Western Visayas, ang Mimaropa,
Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region, kanlurang bahagi po ng Cordillera at ang Cagayan Valley. So ito pong super typhoon na ito, nakikita nyo sa ating pinakamapa, hindi ito direktang maglalandfall sa ating Philippine landmass. At ito naman po ay lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating pa po ng Sabado ho ng umaga hanggang sa Linggo po ng madaling araw. Diyan po inaasahan na ito ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at hihina sa pagiging typhoon. Papunta naman ang direction po ng super typhoon sa Taiwan. Kahit po makalabas na ang super typhoon sa ating Philippine Area of Responsibility, magtutuloy-tuloy pa rin ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa pinakamalakas nitong lakas ng hangin. Dahil nga po, lagi ko sinasabi, once ang habagat ay masabayan ng malakas na bagyo, agad-agad ito nagkakaroon ng intensification o yung mabilisang paglakas po ng habagat o ng southwest monsoon. Ito po yung mga lugar na dapat maging alerto at maging handa. Unahin muna natin. Ito kasi ang mangyayari dyan. Kapag ka nakapasok na po ang Super Typhoon Inday, ang mga lugar po na maapektuhan ito, i-explain ko maputi. Kasi pag sinabi ho kasi natin na Eastern Visayas, malawak po yung mga lugar na yan. At syempre, dapat alam na mga kababayan natin. Kasi hindi pwedeng, sige, Eastern Visayas, North Luzon, malawak po kasi yan. At nakalimutan ko ding sabihin, aparte ng Bicol Region, maging alerto din sa traffic extension po ng hangin ng Super Typhoon Inday. O isa-isain ho natin. Sa parte muna tayo ng Bicol Region mga kababayan. Maging alerto sa banta ng traffic extension ng hangin ng Super Typhoon Inday ang Albayang, Camarines Norte, Camarines Sur, at ang Duanes, Masbate, Sorsogon. Yung mga lugar ho na yan, mataas ang tsansang itaas sa wind signal number 1 hanggang sa signal number 2. Pero yung mas malapit pa dito sa extension ng hangin, yung Eastern Visayas, silangang bahagi ho ng Luzon, ay itataas sa wind signal number 3. So proceed tayo sa susunod na mga area na posible po nitong maapektuhan. Ito po, no, ang susunod naman dito, ang parte ng Central Luzon, asahan din natin na mahahagip ng trap or extension ng hangin po ng papalapit po na super typhoon. Kasama dyan sa dapat maging alerto ang Aurora, ang Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Actually, maraming mga lugar pa, pero yung mga lugar ko yung mga lugar na sinabi ko, ang mas maraming maapektuhan kapag dumikit pa po ang super typhoon. So proceed tayo, sa parte naman po tayo ng tinatawag natin na Northern Luzon. Sa North Luzon, dapat maging alerto ngayon pa lamang po at maging handa ang Ilocos Norte, ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, at kasama rin po ang Batanes, ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Abra, Apayao, ang Benguet, Ifugao, Kalinga, at ang Mountain Province. So kung makikita ho ninyo, halos nasa advanced forecast tayo doon sa pagpasok po ng super typhoon pagdating po ng Miyerkules po, ng araw po ng Miyerkules. So proceed tayo mga kababayan. Ito pong tinatawag natin na super typhoon na Inday ay may iba't ibang kategorya. Bago ito naging super typhoon, dumaan muna ito sa pagiging tropical depression, dumaan din sa pagiging tropical storm, severe tropical storm, typhoon, at ngayon ay isang ganap na po na super typhoon category. Marami nagtatanong at naguguluhan kung gaano ba kalakas ito nga pong Super Typhoon Inday. Sa pagkatala po ng Pag-asa at sa ibang mga weather model na ating ginagamit, sa advanced weather forecast natin, ito ay nakikita o na ihahaling tulad sa lakas po na meron sa Super Typhoon Yolanda. Alam naman natin na yung Super Typhoon Yolanda o Bagyong Yolanda ay matinding pinsala ang naibigay sa malaking bahagi ho ng ating bansa. At tinatawag talaga yon na life-threatening po na bagyo, matindi po talaga. Ganun po na ihahalin tulad etong Super Typhoon Inday. Pero ang kaibahan ho ng Yolanda dito sa Super Typhoon Inday, ang Yolanda ay nagkaroon ng direktang landfall sa ating Philippine landmass. Ito naman pong tinatawag natin na Super Typhoon Inday, magre-recurve yan at hindi po direktang magla-landfall sa ating Philippine landmass. Mahahagip lamang ng trough extension ng kanyang hangin ang silangang parte ng ating bansa. Kaya naman mas mababa po sa signal number 5 yung mga area po na maapektuhan nito. Ang senaryo natin dito mga kaibigan, mga kababayan ko, ay dalawang klase. Yung unang senaryo, kapag mas lumakas o lalo pa nag-intensify ang habagat, may tsansa na mas pababain nito ang epekto po ng Super Typhoon Inday, yung hangin na mas mahatak pababa. Pero yung pangalawang senaryo natin, magtutuloy-tuloy siya,
lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility araw po ng Sabado hanggang sa Linggo, diretso sa Taiwan at hindi na magkakaroon ng pagbaba ng kanyang direksyon o tuloy-tuloy po siya magre-record. Gayun din, magtutuloy-tuloy ang epekto ng habagat kahit makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong Super Typhoon Inday. Ngayon, marami nagtatanong sa atin, no, Kuya Francis, ito bang Super Typhoon Inday ay magkakaroon ba ng panibagong kasunod na bagyo o sama ng panahon? Actually, dapat po unahin muna nating fokusan itong Super Typhoon Inday. Pero mas maganda malaman din natin kung may panibagong mga sama ng panahon na nabubuo after po nito. Ito po, no, para malinaw sa atin. Naglabas ho ang pag-asa ng tinatawag na Tropical Cyclone Threat Potential. And after po ng Super Typhoon Inday, may mga panibagong low pressure area na naman na mabubuo. Pero huwag kayong mag-alala, yung mga panibagong LPA na mabubuo is nasa low chance ang category para maging tropical depression. Nilinaw ko na po sa inyo, ngayong month po ng July is nasa 2 hanggang 4 na bagyo po ang posibleng mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi naman po lahat yun ay puro mga malalakas na bagyo. Pinangunahan na ng bagyong Henry at pangalawa ang Super Typhoon Inday. Meron pa tayong ina-expect na 2 pero hindi pa natin matutukoy kung malakas ba o mahina po yan. Ganito po para mas maunawaan natin. Karaniwan po kapag month po ng July, may mga bagyo talaga na tumatawid sa ating Philippine landmass. May mga nagre-recurve. Yung mga tumatawid po sa ating landmass, yun po yung mga klase ng bagyo na mga mahihina o mga low pressure area lamang. Pero kapag mga super typhoon o mga malalakas na bagyo naman, karaniwan yan ay nagre-record ba o hindi direktang tumatama sa ating Philippine landmass. Maraming beses na yung nangyayari at proven na po na gano'n ang nangyayari kapag month po ng July. Eto, explain ko po mabuti. Mas delikado pa rin kahit mahina lang ang bagyo. Kapag isang tropical depression o mahinang bagyo ho kasi, more on mas maraming ulan ang binibigay nito sa mga direktang lugar na tinatamaan. Pero mahina po yung hangin. Ang tropical depression nagtataglay lamang ng 39 to 62 kilometers per hour. Pero ibang usapan kapag super typhoon na ang ating minomonitor. Tulad ng Super Typhoon Inday na ngayon ay nagtataglay po ng 200 kilometers per hour pataas na lakas ng hangin, life-threatening po talaga yan. Pero ang Super Typhoon naman, karaniwan po yan, malakas yung hangin pero kakaunti ang mga ulan na ibinibigay o dinudulot ito sa mga lugar na naapektuhan ito. Kaya naman huwag kayong magtaka once na pumasok na po ang Super Typhoon Inday, araw po ng Miyerkules o pwede ring mas papaaga kasi bumilis ho yung kanyang sirkulasyon sa 25 kilometers per hour pa west-northwestward, kaya inaasahan pwedeng mas paaga o pwedeng mas maliit pa ang pagpasok nito. Kaya kinakailangan lagi ho kayo o lagi ho tayo magantabay sa lagay ho ng ating panahon. Ganito naman ang mangyayari. Sasabay ang epekto ng habagat sa pagpasok po ng Super Typhoon Inday. Kaya yung mga lugar na maapektuhan po ng tinatawag natin na habagat o southwest monsoon, wag ho nating isipin na yun ay dahil sa malakas na bagyong Inday, no? More on mas magpapaulan ang habagat kaysa po dito sa Super Typhoon Inday. Ito po, sa pinaka pagpapaalala po na binibigay, lagi ko sinasabi, may mga dapat tayong gawin o mga paghahanda and then proceed tayo doon sa mga iba pang kaganapan. Kapag ang bagyo po ay malapit nang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, for example, 1 hanggang sa 3 araw, kinakailangan ho ganito ang ating gawin. Tandaan nyo po ito mga kababayan ko, sa mga senior po natin, mga naging nakantabay sa weather update ni Kuya Francis. Unang-una ho, no? 1 araw, 2 araw bago pumasok ang bagyo, yung mga bahay natin na merong mga punong malalapit na nakatayo, mga kawayan, kailangan putulin para hindi magtumbahan sa ating bubong at sa safety rin ng mga pamilya natin para hindi po tayo mapahamak. At kinakailangan din po natin linisin ang kanal para hindi po bumaha o bumara ang mga basura at hindi ito pagmula ng mga pagbabaha. Yung tinatawag din natin na pagsisafety ng mga gamit, importanteng gamit, pagkataas ng mga gamit para hindi humabasa. Kinakailangan din meron tayong emergency kit, go bags, lagi ko sinasabi, yan ay dapat ay merong tubig, meron po tayong gamot, importanteng mga dokumento, naka-ready po dyan para on the go kaagad kapag merong mga malalakas po na bagyo. Bibit-bitin na lamang po natin. At kinakailangan din po, no, ay mag-imbak o mag-impok tayo ng pagkain na tatagal na pang ilang araw, lalo na merong super typhoon na paparating, inaasahan ilang araw yan.
Ang pagkatala ng pag-asa, nasa 4 hanggang sa 5 araw yan dahil nga po, pagdating pa ng Sabado hanggang sa Linggo ang paglabas nito sa ating Philippine Area of Responsibility. At kahit makalabas na, ang habagat mananatili pa rin po dyan. Ito pa po, kinakailangan din po natin mga kaibigan ko, mga kababayan, na panatilihing malinis ang ating mga area, lalo na sa mga low-lying areas. Yung mga nakatira naman sa mga malalapit sa ilog, sa dagat, kapag ka tinamaan o merong warning signal sa inyong mga lugar, lumikas na ho kayo immediately at wag nating isakripisyo o wag natin hayaan lamang mapahamak tayo o maghintay pa ng abiso agad-agad. Basta nakita nyo sa forecast, meron naman tayo mga track system na pinapakita. At ito, kitang-kita nyo naman, meron tayo nagsisirculate ng sirkulasyon ng hangin ng bagyo dyan. Nakikita nyo mabuti at dapat nating paghandaan yan. Ito naman, ang ilang tinatanong sa atin ng mga kababayan natin, ano ba yung mga pinaka-importanting dapat natin gawin? Unang-una, no, dapat po mag-antabay kayo sa ating lagay ng panahon. Hindi lamang kay Francis sa pag-asa, sa iba pang mga weather forecaster. Panghuling paalala ko, ipanalangin natin sa Panginoon na ito nga pong Super Typhoon Inday ay mas tumaas pa at hindi po bumaba ang track dito sa ating Philippine landmass. Once po kasi na bumaba ang track o hangin nito, mas matinding epekto po ang maibibigay nito diyan sa silangang bahagi ho ng ating bansa. Hindi naman po talaga mismong Eastern Visayas ang direktang maapektuhan nito, pero more on mas lamang na maapektuhan ito ang silangang bahagi po ng Luzon, Extreme Northern Luzon, ang Metro Manila, Central Luzon. Yan po yung mga lugar na yan dahil pare-curve o pare-curve po ang direction po nitong Super Typhoon. Ito yung itinanong sa atin. Kuya Francis, ang naranasan bang epekto ng Super Typhoon o yung naging pinsala ng Super Typhoon na Inday diyan sa Guam ay mararanasan dito sa Pilipinas? So ito po, no, hindi ho natin mararanasan yung ganong klaseng pinsala, salamat sa Diyos, dito sa Super Typhoon Inday dahil hindi naman po ito direktang maglalandfall. Pero asahan pa rin natin at hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante. Doon sa forecast track, yung hangin ang makakapekto. Yung nakikita nyo nagsisirculate sa gitna, yung pinakamata, yung nagsisirculate sa paligid niyan, tinatawag po natin yan na rain bands o spiral clouds. Yung spiral clouds po ng isang bagyo, yan yung merong impact na talagang kapag ka tumama po sa isang lugar, ay matindi po ang nagiging pinsala. May senaryo din tayong kinoconsider dito na pwede pong mangyari. Pagpasok ng bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility, Miyerkules hanggang sa Huwebes, inaasahan na mas hihina po ito. Dahil kung makikita nyo ngayon sa area of probability, ito nga pong inilabas din ng pag-asa. Nakikita nyo consistent sa pagiging super typhoon yung kanyang magiging lakas. So pag consistent na super typhoon yan, maintain sa 200 kilometers per hour pataas ang kanyang hangin. Delikado ho talaga yan. Yan kasi ang kinakatakutan natin. At kahit more on mas matagal siya sa Philippine Sea, doon pa rin po yan magkakaroon ng intensification. So ang ibig sabihin, pwedeng mas lumakas pa ito habang nasa karagatan o nasa Philippine Sea. Kaya kinakailangan maging alerto at maging handa po tayo. May nagtanong sa atin, no, kung meron dong super typhoon, bakit sobrang init sa umaga at sa tanghali? Ito po, laking bagay po na yung i-explain ko sa inyo. Meron kasi tayong tinatawag na monsoon break nitong mga nakarang mga araw. Kapag merong monsoon break, bumabalik ang epekto ng easterlies o malinsang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Pero kahapon, nawala ng epekto ng easterlies at bumalik naman po unti-unti ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Ang ibig sabihin nun, dahil yun sa malapit na o pagpasok na ng tinatawag natin na Super Typhoon Inday. Marami pong mga nagsasabi at nagbibigay din ng mga update ano-ano yung mga pangalan ng mga bagyong susunod po sa ating Philippine Area of Responsibility, mga susunod po na papasok na bagyo. Ito po, no, ang mga susunod na bagyo na papasok sa ating PARO, Philippine Area of Responsibility, tatawagin Josie, Qiapo at Luis. Yan ay pagkatapos po nito nga pong Super Typhoon Inday. Pero yung mga huling binanggit ko na pangalan ng bagyo, hindi yan malalaman kung magiging malakas o magiging super typhoon hanggang hindi lumalabas yung forecast track po ng sistema po ng isang bagyo. Kaya isang maris natin, uulitin ko po para malinaw. Ang Super Typhoon Inday, nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Ang pagpasok nito sa ating bansa ay madaling araw po ng Miyerkules, o pwedeng mapaaga, gabi ng Martes, o yung pinakamatagal na ay sa gabi naman o madaling araw po ng Huwebes. Pwede hong ganun ang mangyari.
Depende yan sa pagkilos at bilis po ng bagyo. Pangalawa, ang habagat mas lalakas at magbibigay ng matinding epekto sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Gayun din ang mga localized thunderstorms asahan pa rin natin sa bandang hapon po at sa bandang gabi. Muli, ito ang inyong Kuya Francis nagbibigay at nagbabahagi ng weather update sa lagay ng ating panahon. Lagi kong sasabihin at ipapaalala sa inyo na mag-ingat tayo. Laging magdala ng payong jacket, kapote, panlaban ho sa mga biglaang bugso ng mga pag-uulan dahil sa sama ng panahon. Palagi rin tayong manalangin at magtiwala sa Panginoon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.